So napakahalaga ay pinapanalangin po talaga po natin ang ating isa. Lalo na po yung mga ang karaniwan po madalas nating nararanasan sa iglesia, gawain po ng ating Panginoon. So mga kapatid sa Panginoon, dadako na po tayo sa salita ng ating Diyos. Amen. At ano po ba kayo? Sumalo? Amen. Ng biyaya? Ayan, pag siguro na iba. Ayaw si Pastor ba sa prosperity nila. Yung biyaya na salita ng Lord? Amen. Amen. Alam po ninyo, pag nasulungan po ninyo ang salita ng Diyos, tunay nga po, yan po ang pinakasusi ng pagpapala. Ano po, kaya sabi ko sa isang kapatid, na ating nakaunsiling ng nakaraang araw, ang pinakamaganda, sabi nga po sa aklat ng Kawikaan, ang karunungan at kaalaman ay iyong hanapin. Bilhin mo ito kahit gano'n kamahal. Pakatid ito, no? Para matagpuan, para mapasayo. Ano po ba yun? Kaalaman at karunungan, saan baga masusupungan? Walang iba po, mga kapatid, dito po yan, sa salita ng Lord. Amen. Kaya kailangan, bilhin natin ito, no? Ano? Pero tayo ang bigyan ng libre. Bye-bye. Ayan. Dako po tayo. Ang tingin po ng salita ng Lord ngayong umaga ay may umagat po na you must be faithful like Jesus Christ. Faithful. Ayan. Ano po? Kailangan daw po tayong maging tapat katulad ng Panginoong Hesus Kristo na siya'y tapat. Amen. Kaupunin natin. Alam po ninyo mga kapatid, ay ang pagiging anak ng Diyos ay mayroong sinatawag na identity. Amen. Kapag anak ka ng Diyos, alam po ninyo kung kayo ay mahusay mag-observe, may discerning of Holy Spirit. Matidesign po ninyo doon sa isang tao na ito ay Kristiyano. Ayan. Pero, kapag hindi anak ng Diyos, alam na natin kung kanino anak yun, matidesign na lang natin kung kanino din talaga anak. Ano po, ang isang tao. Dito po, makita natin ang napakahalagang character ng Diyos at isa sa character po niya, God is faithful. Ano ha? Ang Diyos po mga kapatid ay tapat. Ano? Ang katapatan po niya ay walang pasimula at hindi rin magwawakas. Kaya kailangan ay ang mga anak ng Diyos ay tapat din dapat. Wala po? Kaya pa po ba kayo? Wala pa din. Ayan. Salamat sa Panginoon. Hindi kayo natutulog. Pangalawa, makita natin, God is faithful, but Satan is liar. Magkaibang-magkaiba. Ano? Magkaibang-magkaiba. God is faithful, but Satan is liar. Pero alam po ninyo, may anak ng Diyos na faithful, but Satan may anak din. At not faithful. Liar. Delikado po yan, mga kapatid. Pag-aralan natin. Pag-aralan natin. Ngayon, sa panahon po ngayon, maraming nagsasabi, I'm a Christian. I'm a born-again Christian. But your identity ay magpapakita kung totoo yan. Ano ba? At sa ating pinapag-aralan kagabi, nakita natin doon, Christian identity, dami pala. Pero kukunin lang natin yung iba. Na ito naman, nagpapakita na palibhasa ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay tapat, dapat kung paano ang Diyos, dapat ganoon din po tayo. Amen po ba? Amen. Amen po? Amen. Sigurado ko lang po na kayo nakikinig. Ayan. Una, pag-aralan muna po natin. Yung God is faithful. Kasi sinabi po, ang Diyos ay tapat. Diga, ang Diyos po natin ay yung ating Ama. Ano po? Siya yung ating Ama. Siya yung ating spiritual Father. Yung Diyos. Tayo naman ay kanyang mga anak. Ano po? Ngayon,
ay bilang anak ka ng Diyos, mayroon dito na alam lang po tayo na katangian na nakikita dapat sa atin. Na makatunayang ikaw ay nasa Panginoon. Yung katangian mo yun ay nasa Diyos. Una, bilang anak ng Diyos, ay unang-una dapat makita sa iyo ay marunong kang gumalang sa Diyos. Marunong kang gumalang sa Panginoon. Basahin nga po natin. Doon sa Kawikaan 16 verse 6. Natin po doon sa Kawikaan. Kung ano po yung nakalagay doon. 16 verse 6. Ayan, magsimula po tayo mag-aral ng Bible o magbuklat ng Biblia, pag-aralan ng kanyang salita. Sabi po rito, ang kasalanan ay ipatatawad kung tapat ka sa Diyos. Malalayo ka sa kasamaan kung sa Kanya ay may takot. Yan natin. Makita natin yung word na mayroon siyang respeto sa Diyos. Kapag ikaw ay anak ng Diyos, dapat ay marunong kang rumespito o gumalang sa Panginoon. Yun po yung dapat na katangian na mayroon po tayo. So sa ngayon po, marami po tayong na kung nagmamasid tayo sa ating paligid, mapapansin po natin na talagang marami po yung mga taong walang respeto sa Diyos. Walang respeto, walang galang. Mayroon nga po na makikita pa nga tayo na ultimo si Jesus, sinasabi ng mga tao sa panahon ni Jesus, sabi ng mga tao, ay inaalihan ito ng demonyo. Siguro sumabi sa kanya ang espiritu Beelzebub. Ultimo yung anak ng Diyos na si Jesus ay sinasabihan ng masamang espiritu. So wala espiritu sa Diyos. Kita natin ba? Ano po? So yun po. Kita natin ay marunong siyang gumalang sa Diyos. Ano po? Pangalawa, lumalayo siya sa masama. Yun, makita natin doon sa verse na yun. Lumalayo siya sa masama. Sabi rito, ang sa kanya ay gumagalang at sumusunod ay lumalayo sa kasamaan. Kapag true Christian ka, kapag talagang tuloy na mga born again ka, talagang umiiwas ka sa masama. Kasi, mayroon kang espiritu ng katapatan sa Diyos. Amen. Doon makikita natin yan doon sa supporting verse natin sa Kawikaan 16 verse 6. Makita natin din yung mga katangian yun. Una nga yung marunong kang gumaling sa Diyos. Pangalawa ay lumalayo ka sa masama. Hindi yung halimbawa ay Christian ka na pero parang flexible ka ba? Parang gano'n. Okay ka lang sa mabuti, okay ka lang sa masama. Alam ko yung mayroong isang uri ng hayop na ang tawag po dun ay sa ibang salita ay hunyan. Mayroon naman sa ibang salita ay ama-ama. Parang gano'n na, parang siya. Alam ko ninyo yung uri ng hayop na yun, pag dumikit siya doon sa isang kulay, agamatin yung kanyang kulay. Ayaw mahirap mong matrace eh. Mahirap mong makita. Nasaan ba yun? Doon ang lumipad. Yung pala, pag dumapo siya sa kulay green din siya. Pag dumapo siya doon sa katawan yun, kung ano yung kulay ng katawan, gano'n din siya. Kaya makakapagtaka. Pag kita mo ito nga lang, lumipad doon, hindi mo makapansin. Yung pala,
kung ano na dapuan na, nagiging ganun yung kulay. So, bali, kapag tayo ay mga tunay na anak ng Diyos, dapat hindi naman ganun. Ano pa? Andiyan pa po ba kayo? Palaala sa atin ang Panginoon, mga kapatid. Kasi, ang Diyos po natin siya ay sapat. Kailangan din tayo maging tapat sa Panginoon. Amen. Ano ha? Pagka yung character na to ay nasa atin, yung lumalayo po tayo sa masama, yung sabihin, ay talagang nakikita po yung ating Espiritu sa Diyos. Amen. Mayroon tayong Espiritu sa Panginoon. Lumalayo tayo dapat sa masama. Alam naman natin ang masama, sa madaling salita, kapag tinumangan mo ang masama, ay nagkasala ka. Ibig sabihin, magkakasala ka at nagkasala ka pag ginawa mo na. Gayong pa man, pagkasalanan na, ang sabi sa banal na kasalatan, at nakusulatan, ang sabi po doon, ay ang kasalanan ay nabubunga po ng kamatayan. Delikado po yan. At anumang bagay na kasamaan, sa bandang huli po, hindi lang nyo namamalayan, kayo po ang sisilingan. Ano po? At pag hindi nga po naisukot nyo sa Panginoon ang mga bagay na masama, at naging humantong na sa kasalanan nga, at sabi sa banal na kasulatan, ay mayroon naman silang lugar. Pinaganda naman sila ng lugar. Pero hindi naman po sana tayo doon, mga kapatid. Kaya nga, mahalagang pinag-aaralan natin at tinatandaan na kung saan kung ang Diyos ay tapat sa atin, tayo man dapat ay makita ang kapangyarihan ito bilang pagtatapat din sa Diyos. Amen! Ano po? Kaya nga po, dapat pag Christian tayo, born again tayo, dapat po ay lumalayo tayo sa gawang masama. Pangatlo, hindi siya mandaraya. Ayan. Hindi po siya nang daraya. Sabi po doon, Kawikaan 16, verse 11. Ito natin. Verse 11. So, ibig sabihin, hindi siya mandaraya. Ibig sabihin, sa madaling salita, faithful talaga siya. Kaya nga siya ay hindi nandaraya dahil siya ay tapat. Verse 11. Ang nais ni Yahweh ay tamang timbangan, lalo na yan, ang dating sa negosyo, no? At sa negosyo ay tatapatan. Okay lang po, yung mga may negosyo, napaka-delikado ang gumagamit ng mandarayang timbangan. Paalala ko, si Brother Muyit. Si Brother Muyit ay faithful po yan. Sa totoo po, nang mabunagin po siya, nakita natin hindi lang tama ang timbangan niya. Namimigay pa siya. Praise God, nabago po yung buhay niya. Nang dahil po sa kabutihan po ng Diyos sa kanilang buhay. Sabi rito, ang nais ni Yahweh ay tamang timbangan at sa negosyo ay katapatan. Madaling salita, yung pangatlo ay hindi siya ng daraya. Ayan. Bilang mga anak ng Diyos, dapat wala yung espiritu ng pandaraya. In other words, yung salitang mahilig kang manlamang. Amen. Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Palaala sa atin ng Lord yan. Palaala sa atin ng Ama na nasa langit. Na huwag tayong mandaraya. Ano po? May Kristiyano po pastor ng mandaraya. Siguro matatanong niya mo. Ano po? Kaya nga mahirap ma-pray. Maraming magsasabing, ang dami lang na doon. Ang dami lang kumbaga, ang dami lang nalinlang sa ganon. Ako ay born again. Ako ay Christian. Pagtiwalaan mo ako kasi ako ay Christian. Pagkatapos ng pangyayari, nako, ito na. Ang laking problema. Kaya hindi lahat ang nagsabi, Christian, mga kapatid, ay totoo.
Makikita lang natin yan sa personal na ginagawa sa buhay. Sabi ko, sa tawag dito, sa negosasyon, sa transaction. Makikita lang natin kung totoo o tapat yung isang tao kahit pa sinasabi Christian word again pagdating po sa usapan. Ayan. Pero makita natin yung pangatlong punto na napatid sa Panginoon, hindi siya mandalaya. Yun yung isang karakter na mayroong katapatan sa Diyos. Takot mandalaya. Alam po ninyo sa totoo lang po. Nung binabasa ko yung salita ng ating Panginoon, ay nakita ko doon. Yung isang tao ay nagtrabaho sa inyo. Tapos, dumating yung time na halimbawa ay nag-usapan ninyo ay 500 araw. Tapos, pagdating ng oras, binayaran mo lang ng 450. Mga kapatid, yun pala po, mga kapatid, ay isang kasalanan sa Diyos. Hindi po pinaprosper ng Diyos kapag ang tao po ay gano'n. Tandaan po natin, kaya nga sabi sa banal na kasulatan, huwag mong kukulin kahit na huwag mo siyang lalaman kahit isang kusili. Kung ano yung pag-usapan, yun dapat ang gagawin. Amen. Amen. Talagang hinutok din mo hanggang maaari doon sa obrahan mo. Huwag mong isipin na ikaw ay naisahan. Parang ganito minsan halimbawa, nakipag-negotiate ako kay Brother Rico. Sige, Brother Rico, 700. Tawag sa akin. Ayan, nagtrabaho na si Brother Rico. Ako nagtatrabaho, mag-iisip-isip yung nagtrabaho ng parang laki-laki naman. Tapos, nung hapon na, bayaran ako, Brother Rico. Ay, di ba 650 na? So, siguro, papahiya na lang yung tao. Sige. Pero, deep inside, ang may problema doon ay hindi na si Brother Rico. Noon ang nagsalita. Kasi hindi siya magiging. Napakahalaga ng ganung bagay na kapatid, huwag natin walang bahala. Kasi alam ko yung susi ng blessing yan. Susi ng blessing. Dapat na pag nagtrabaho, dapat na pagka may bibigay ka, sobrahan pa. Amen? Kasi ang Diyos ang magbabalik po niya sa atin. Amen. O ganun po, ang dapat po natin gawin. Pang-apat, ang kanyang salita ay laging katapatan. Ayan, laging tapat siya sa pagsasalita. Kailangan, ito mga kapatid, narinig ko kay Pastor Ed, Lapis, ang salitang ito. Huwag kang magbitaw ng salitang ugo hanggang hindi ka disinudo. Yung palang pagbibitaw mo ng uo sa isang tao, once na binitawan mo ang salitang uo, wala ka ng karapatan sa sarili mo para maghindi. Alam mo bakit? Napakalaga pala nun. Yung right mo, naibigay mo na. Umuo ka na halimbawa, ito naman, kay Brother Rico. Umuo na ako kay Brother Rico sa isang usapan po namin. Wala na yung hindi na ako pwede kumambyo. Kasi naibigay ko na yung right ng oo na yun. Napakalaga po pala nun. At doon nakabase ang personal character mo. Kung maninindigan ka sa sinabi mo, kung babalik ka sa pinag-usapan mo. Kaya pa! Ito natin, so bilang Christian, bilang mananampalataya, alam po nyo ang Lord, pag nagsalita ng oo talaga yan. Sabi nga ni Joshua, lahat ng pangako ng Diyos, tinupad niya sa akin at walang nawala kahit isa. Wow! Perfecto! Pagi kay Moses, hanggang sa panahon ni Joshua, yung sinabi niya kay Moses, Yahweh, hanggang sa panahon ni Joshua, ay talagang ibinigay lang. Walang nawaglit kahit isa.
Kasi ang Diyos nakapagsalita na. Amen? So, ganun din tayo, mga anak ng Diyos. Huwag na huwag tayo magbitaw ng buho. Kasi mawawalan ka na ng right sa sarili mo pag naibigay niya ang buho. O, yun yung nakakita natin at natutunan natin sa ating mga kapwa kamanggagawa. At totoo naman po. Ano ha? Doon yung sa Kawikaan 31, verse 26. Tingnan po natin ang sinabi doon. Kawikaan. Kawikaan 31, po, verse 26. Ayan. So, sabi po rito, 36, ay 26. Ang mga salita niya ay puspos ng kaalaman at ang turo niya ay pawang ng katapatan. Kita natin, wala talagang bahid kasinungalingan. Kapag siya po ay pag siya ay nagtuturo, pag siya ay nagsasalita, pag siya ay nagtuturo, siya po ay buong tapat na ginagawa. Yung pagsasalita at pagtuturo. Kaya nga po mga kapatid, yun po yung pang-apat. Nakita natin, ang kanyang salita ay laging may katapatan. As a Christian, dapat po talaga tayo ay tapat. Alam po ninyo, nung ako po ay titinda-tinda pa ng aming baboy, ay mayroong isang tao na, siyempre, wala pa akong pera. O di kaya, kalahati pa lang yung pera ko, bibili ko ng baboy sa kanya. Tapos, ipapautang niya sa akin. Minsan isang buong baboy, papautang niya sa akin. Pero alam po niyo ang sinabi niya sa akin? Alam mo, sabi niya, ingatan mo ang papel mo na huwag mababasa. Katalinagang salita. Pero abot ng aking unawa. Intindihan ko naman po. Kasi ang ibig niyang sabihin, nagtitiwala siya ng buong ina sa akin. Huwag dapat mabasahan ang aking papel. Kasi doon sa papel, nakabase ang aking personal na kalagayan. Sa taong tapat, mas lalo pinagpapala. Pero pag nawala yung iyong katapatan, mga kapatid, ay ang mangyayari po doon na sasaraduhan ng mga opportunity blessing sa buhay. So yun po, may natin. Number 5, ang taong tapat ay lalong pinagpapala ng Diyos. Ayan, kita natin. Sa aklat po ng Lucas 16:10. Sinabi yung sabi ng Bible dito. Lucas po. Sige nga po kung inyo nakita. Lucas chapter 16 po. 16:10. Ano po? Ayan. Hanggang po ito? Hanggang 12. Dito. Pakinggan natin ang mabuti mga kapatid. Ang napagkatiwalaan sa maliit na bagay ay pinagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Tingnan natin. Ang nandaraya sa maliit na bagay ay nandaraya rin sa malaking bagay. Tingnan natin. Una, bakit siya pinagkatiwalaan sa maliit at yung maliit ay pinalaki? Anong dahilan? Kasi faithful po siya. Tapat po siya. Kasi yung maliit na binigay sa kanya, nagtapat siya. Hanggang dumating ang time, pinagkatiwalaan po siya ng mas malaki. Pero kapag yung maliit, di ka mapagkatiwalaan, mga kapatid, malabo na po lumaki yun. Malabo mag-increase. Malabo lumaki.
malabong umasukso. Kasi nga, hindi naging doon sa maliit. Pero sabi nito, kung hindi kayo mapagkatiwalaan sa kayamanan ng sanlibutan ito, natin na, sino ang magtitiwala sa inyo sa tunay na kayamanan? Mahirap na ako pagkatiwalaan ng tunay na kayamanan. Sabi nito, at kung hindi kayo mapagkatiwalaan ng kayamanan ng iba, ay sino ang magbibigay ng para talagang para sa inyo? Nakakalungkot po ito, mga kapatid. Ay kung hindi kayo mapagkatiwalaan para sa inyo, ay sino magbibigay ng para sa inyo? Wala talaga. Wala. Dahil ikaw mismo, ang tawag ko kasi doon, ikaw mismo din bayaw mo yung sarili mo. Kaya, sino magtitiwala sa iyo? Kung ikaw mismo sa iyo mo, din bayaw mo yung sarili mo. So ito yung aral, makita natin sa salita ng Lord. Kapag tapat po tayo sa Panginoon, ay dapat po talaga tayo ay makita yung katapatan. Ultimo sa buhay po natin. Pananalita natin sa desisyon natin. Sa lahat ng natin sinagawa, dapat po tayo ay faithful. Katulad ng Diyos, siya po ay tapat. Natin, last verse. So, ang Kristiyano dapat ay totoo sa salita. Kaya natin na, James 5, verse 12. Natin. As Kristiyano, dapat totoo po tayo sa ating pagsasalita. Santiago po, chapter 5, 12. Ayan. 5 verse 12. Natin, sabi po dito. Ay, ganito. Ngunit higit sa lahat, mga kapatid, huwag kayong susumpa. Ayan, ito yung madalas eh. Sabi ko sa Sion, sa usapan, pag nag-uusapan, para mapabulag ka, kailangan mo pa sumumpa. Susumpa ako, pangako. Yung mga ganun ba? Walang may pangako. Sabi dito, tingnan natin ha. At ito, huwag kayong susumpa kung kayo'y mangangako. Ayan. Ano ba ito? Huwag niyong sabihin, ay saksi ko ang langit, saksi ko ang lupa. O ano pa man, dapat nang sabihin nyo, oo, hindi ko hindi. Okay? Ano po, isa na tayo ng logo. Tingnan. Nung ang buhay bata-bata, uso po yung salitang ito. Pangako, saksi ko langit, saksi ko lupa. Narinig ko po yan. Sabi ko, nung babasahin mo yung Bible, hindi mo pala maganda yun. Kapag tayo nag-uusap, nasasabihin, ay saksi ko ito, ganito. Huwag po talaga. Ngayon tayo nag-uusapan, ay sabihin mo lang natin kung hindi ko hindi. Ayan. Kasi, sabi dito, ayan. Ayan, wala na. Verse 12, verse 12. Oo. O, hindi kung hindi. Upang hindi kayo, yun. Upang hindi kayo matulad ng Panginoon. Kasi yung pala, pagka yung oo mo naging hindi, ay mga kapatid, mayroon ka lang yun. May consequence na pinagtataanan ng hindi. Kasi lalabas na, you are liar. Delikado na po yun. So, ang may karakter nun, pupunta na tayo dun sa, ano naman, itong kabila. Nakita natin yung 6 na punto na kung saan as a Christian dapat yung mayroon tayo. Ito naman, Satan is a liar. Ano naman nakikita natin? Kaya pareha silang may karakter, para silang mayroong makakikita ang katangian. So ito yung pinag-aaralan natin mga kapatid para maging aware po tayo. Amen? Delikado po ito mga kapatid. Sabihin ko po sa inyo, hindi ito po biro-biro. Pag ito po yung ginagawa natin sa ating buhay mga kapatid, nakakalungkot sabihin sa atin, itong pinaka-embrace nito mga kapatid, ay hindi nyo mag-gusto na.
Pero, pag namumuhay po tayo sa katuwiran ng Diyos, mga kapatid, dapat kang magsaya. Kasi ang Diyos, isusot ko sa akin. Amen. Natin. Una, ang isa sa character po ni Satan is a liar. Ano? Kaya ito, buhay natin. Kapag tayo gumagamit ng word o yung salita ng sinungalingan, ay ibig sabihin ay mayroong character tayo ni Satan. So, tinitingnan natin ano ha? Mayroon tayong character. Kasi ito pa lang si Satanas ay napakatinding character po niya he is a liar. Napakasinungaling. Ano, natin. Paralan natin. Juan chapter 8 verse 44. Natin. Buksan po ninyo sa inyong mga Biblia mga kapatid. 8:44. I hope na may matutunan po tayo po. So wala tayong ano dito ha, mga kapatid. Wala tayong ano dito. Ang mahalaga pinapag-aralan natin yung mga katotohanan mula sa salita ng Lord. Kasi napakahalagang matuto po tayo talaga. Pagdating ng araw, pagbalik ng Panginoon sa Kristo, makita tayo ay karapat dapat sa walang hagdan matayo makapasok sa kanya ng ating Panginoon. Sabi dito, 8:44. Ito natin. Sabi dito, ang diablo, ang inyong ama. Ito natin. At kung ano ang gusto niya, iyon ang inyong ginagawa. Makita natin yung diablo, devil. Ano ha? Kaya yung mga tao sa simula pa at kalaban ng katotohanan. Salunod talaga sa katotohanan niya. Ayaw talaga sa katotohanan. Ayaw makinig sa katotohanan. At di matatagpuan sa kanyang katotohanan. Kahit kailan, kung siya ay nagsisinungaling, ayan, pinayang word na pagsisinungaling. Likas na ito sa kanya sapagkat siya ay sinungaling at ama na kasinungaling na. Ay siya pala yung father. Kung mayroon po tayo ang Panginoon sa Kristo na faithful, ay mayroon din palang father kay Salaya. So, kailangan yung character natin huwag mapasama doon sa Panginoon. Amen! Nandiyan pa po ba kayo mga kapatid? Amen! Nandiyan pa po ba kayo? Amen! Maninigurado lang po kayo. Baka wala na. Kaya sabi nito, iyon isa sa character ni Satan, isa liar. Kaya, kapag nag-practice po tayo sa buhay po natin ng mga word na makapagsasabi tayo ng hindi ito pa rin. Mga kapatid sabihin nun, kasi ganun yun sa kasimula. Parang sa kasimula, konti lang naman, nagsimula lang ng konti. Ngayon, ay alusot. Ang susunod ulit. Alam po rin hanggang sa lalaki talaga yung lalabas kayo kasi ay talagang sinungaling. Ibig sabihin, makikita ang kabuang karakter ngayon. Pero, napapasok siya sa konti lang muna. Konti lang muna. Kaya natin, una, ang ganitong mga tao ay may espiritu ng pagiging mabagsik. Yan, mabagsik. Kaya natin, Awit 35 verse 20. Ano sabi doon? Kaya natin ha? 35. Mapagsik daw po ito mga ganitong mga tao. Awit 35 verse 20. Ayaw na may matutunan po tayo sa salita ng Panginoon. Verse 20. Sabi po rito, ayan, sila, kung magwika ay totoong mapagsik. Ayan, magwika kung magsalita. Ayan, ano? Kasinungalingan, ang bigkas ng bilig, at ang binubukay, totoong matahilig. Ayan. So, sa ibang verse 4 ay ang naapektuhan daw po ay yung taong tatahilig-tahilig.
Kung makita natin, ang espiritu nito, ganito raw po ay may espiritu ng pagiging mabagsik. At laging ang sinasalita ay ng bibig ay puro kasinungalingan. So mga kapatid sa Panginoon, makita natin, maging sa panahon ni Haring David, ay may mga tao naman ganun. At wala kang makikita hindi ka, kumbaga sa hindi ka mahahamon sa buhay nung ganun mga tao. Masusugatan ka, masasaktan ka, kasi sa pagsasalita pa lamang nila talagang nakakasugat na ng puso. At higit sa lahat, ay lahat ng pwedeng sasabihin ay walang katotohanan. Kumbaga, mas marami ang kasinungalingang masusunungan. Pangalawa, sa kanyang labi ay walang totoo. Yun ang makita natin sa buhay nito. Ayun. Tapos makita natin ito, pangatlo ay mapanggipit. Kasi doon sa verse ito makita natin na yung kanyang pagiging violent ng tao, at kung siya ay sinungaling violent na siya, ang naapektuhan daw po doon yung taong tatahimik-tahimik. Yun yung, halimbawa, wala namang pakailam ng isang tao, ay siya pang nagagalit po ng mga ganong mga tao. Kaya sinikada pang-apat, Kawikaan chapter 6 verse 1. Ayun, pang-apat, Kawikaan naman po. Chapter 6 verse 12. Chapter 6 verse 12. Sabi po ito, ang taong hindi at masama walang tigil sa pagdala upang ikalat sa iba na hindi totoo niyang balita. Ayan. Makita natin dito in other words po ay yung taong ganito po ay may spirit of liar and may spirit of destruction. May spirito ng delikado po kasi yan. Delikado mga kapatid yan. Parang mag-ingat ka, matawag hindi. Parang sisimple-simple lang, panikinisin lang. Pero sa isang banda, yun pala, pag nakausap siya ng ibang tao, nakakasira siya ng ibang tao. Parang gano'n. Nakakasira siya ng ibang tao. Ang sabi dito, in other words, ay mayroon po siyang spirit. Yung spirit niya ay nakakasira, nakakapangwasa. Alam po niya may isang istorya. Ito na. Kung kayo po hindi pa nagulat. Bagamat video nga pa. Tingnan po niyo, mayroon po yung isang kwento ito. Dahil sa kasinungalingan. Mayroon pong mag-asawa. Hindi pa sila totoong magtasagal na itinasal ay wala pa nga po silang anak. Yung lalaki nag-uopisina. Tapos, madalas ginagabi yung lalaki sa pag-uopisina. Ngayon ay isang gabi, ginabi ng gabi yung asawa. Kinabukasan, nilapitan ng mga anggan at ang sabi ganito. Alam mo, huwag kang magtiwala dyan sa asawa mo. Pag ganyan ang gawain yan, may babae yan. Sabi ko lang mga tao, may babae yan. Isipin mo, lagi na lang dinagabi. At ang uwi, alas 11, alas 12. Ano ba naman ay normal? Kanyang ay ulong babae. Yung po niya yung salitang yun, dinamdam ng babae, asawa ng lalaki. Isang gabi, bumalik na naman yung lalaki dahil sa trabaho. Pagbukas ng pinto, tumambag sa kanya ay kanyang asawa na nakabitin sa kapitulog patay na.
Anong dahilan? Dahil sa salita ng ibang tao ay siya. Pero yung totoo, sa pag-imbestiga, ang lalaking kanyang asawa ay napakasipag. Sobra lang talagang magpapagay. Anong nangyari? Dahil sa salita, nasira ang buhay ng isang tao. Hindi lang isang tao, pamilya, o hindi lang mag-asawa. Grabe. Kaya, nag-inan tayo sa ganda. Ito. So, pinag-aaralan natin, pinag-uusapan para maging away tayo sa mga anak ng Diyos. At mag-ingat din tayo. So, tayo, hindi tayo gano'n. Pero yung mga tao na nakakasalungan natin sa araw-araw, maging mag-ingat po tayo. Kasi, pag hindi ka naging maingat, Nako, yung pala, sinusulsulan ka para mag-away lang kayo ng kayong matanggan. Para magkaibok lang kayo. Ay ang dahilan lang ay naiingit pala kayo. O ang dahilan lang naman pala. O, ay, gusto lang tayo ng mga pamilya. Mag-ingat po tayo. Ano ba? Ano pa po ba kayo? Mag-inaway po tayo mga kapatid. Paalaala sa atin ng Diyos yan. Panglima, pumapatay po yan. Nakakamatay ang taong sinungaling. O kapag kami mga tao, may mga ganong espiritu na dumarating sa atin, mga kapatid. Kaya nga bilang Kristiyano ito, laging sinasabi sa counseling, pag may lumapit sa inyo, nagsumbong, na ganito man din yung isang tao yun, huwag na huwag kayo, basta-basta maniniwala. Isa sa attitude ng isang Kristiyano, hindi agad siya naniniwala. Hindi agad siya one-sided. Yan ay hinihintay niya na mapakinggan yung isa, papakinggan din ang isa, parehas nila. Yan kailangan malaman kung gaano katutuhan ang sinasabi ng isa. Yung po, dapat, delikado, sabi po doon ay nakapapatay, nakamamatay. Kawitaan 6:17. Kapalaluan, kasinungalingan, ang mga pumapatay ng walang kasalanan. Kasi natin, sabi ko sa third, kapalaluan, kasinungalingan, at mga pumapatay ng walang kasalanan. Kung kapalaluan, kasinungalingan, ay mapapatay ay walang kasalanan. Delikado, kawawa naman. Kaya mag-ingat po kayo, baka hindi po ang sinuman. So, may ilang point na lang po. Sabi rito, yung ganitong tao ay, makikita natin ay, sabi doon sa aklat ng Kawikaan 10:18 ay talagang pinanawa na ng pangunawa. Sa madaling salita po, ay ang nasa kanya ay kamangan. Sabi po sa Kawikaan. Verse 7, ang pito, ayun. Ang isa pa na sinasabi sa Kawikaan ay dapat po hindi tayo sumasaksi. Hindi tayo sumasaksi sa mga bagay na kasinungalingan. Halimbawa, mayroon tayo lumapit sa ating tao, nagsumbong sa atin. Nagsusumbong, tapos ganyan. Tapos maya-maya, ikaw kukunin, sasaksi ka. Ay, patutuhanan mo nga. Yung ano sinasabi. Hindi mo alam na ang katotohanan pala sinasabi niya kasi wala na nagkamay ka tulog. Kaya sabi ko, huwag kayong basta sasaksi. Huwag kayong basta makiking nasabwat sa gano'n, delikado, mapapadamay po kayo. And then pang-last po, yung kung ang attitude, kung ganito po yung spirit ng mga taong ganito, so yung pang-last po ay makikita natin, makakapanginabot yung kasasakitin po nila. Yung last verse. Doon po sa Revelation 21 verse 3. Natin ha. Sa last verse na ito, ay ito sinabi ng banal na kasulatan. Pakinggan natin mabuti. 21 verse 3. Subalit malagim ang kasasakitan ng mga duwag, mga taksi, mga nagpasasa sa kasuklam-suklam na kanayan, mga mamamatay tao, mga
pangyayakip, mga mangkukuya, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, sa lahat. Ito, lalo yung word natin pinag-aralan. Sa lahat ng sinungaling, sila'y ipupulid sa lawa ng naglalagablag na sopre na siyang pangalawang kamatayan. Sa mga kapatid, alala po sa ating Panginoon, tayo mga anak ng Diyos, di tayo pa-practice. Ano? Yung pagiging, kasi meron tinatawag ko na, ano katulad ng ginawa ni Rahab, white lion. Alam po ninyo mga kapatid, pagsisinungaling daw po yun, pero ba na ng pagsisinungaling. So, ganun pa man mga kapatid sa Panginoon, bukod po yun. Itong po pinag-aaralan natin, pagsisinungaling na nakakasira ng mga. Amen? So, pag tayo tunay ng mga anak ng Diyos, ay hindi natin pinapractice. Pangalawa, kung bakit ito ang mensahe ng Panginoon sa atin, maging aware po tayo mga anak ng Diyos. Amen? Ang sanglibutan, ang mga tao sa paligid, sabi sa Malalakasilatan, wala kang makikitang tuluyan. Sabi ng Malalakasilatan sa aklat ng Jeremiah, sumpain ang tao nagtitiwala sa kapwa-tao. Bakit? Ang sabi doon, ang puso ng tao mandaraya, likas na mandaraya. Maliban lang sa taong may tulay na kaunayan kay Kristo. Wala ito po. Ano ang puso yung nagsasabi. Kaya sa salita ng Lord, paalala po ito sa atin mga kapatid sa Panginoon. Marami naman, lagi natin tandaan, ayaw ng Diyos na tayo ay kumantong doon sa last verse na kung saan sabi doon, yan yung bahagi nyo, yan kayo nararapat. Kaso, pwede na mamatay. Ano, huwag naman po ganun. Kundi ang Diyos, amen, maratiling may katapatan sa Panginoon. Katulad ng Lord sa ating natin. Wala po, pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Kahit lahat ay manalangin at ipagkatiwala natin sa Lord ay nga mga salita at hindi natin ang kapangyarihan ng banal sa Espiritu na naway ukit na sa ating puso at isipan ang kanyang mga salita nito upang ang salita nito ay maging gabay natin sa araw-araw ng ating buhay. Tulungan tayo ng Panginoon na sa bawat araw ay tayo ay maging maingat sa mga bagay na ganito upang tayo ay hindi tayo mapalayo, hindi tayo magkasala sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Praise be the name of the living God. Oh, we glorify your holy name, Lord. Panginoon, maraming salamat po sa inyo po mga mensahe. Tunay na po, Panginoon, Lord, kayo ang Diyos na tapat sa amin mga panahon ngayon. Iniisip po ninyo kami, Panginoon, pinagdaan mo kami kahit po kami ay napakamakasalanan. Nilinis ninyo kami sa aming karamihan. Tulungan ninyo kami kung paano po kami mamuhay ng may kabanalan. Panginoon, ngayong oras na ito, nakita natin, Lord, napakadelikadong bagay, Panginoon, yung na kung saan, yung mga papractice namin kung minsan, kami ay hindi naging totoo, makagagawa kami ng mga kasinungalingan kahit sa maliit lang na bagay. Patawarin po ninyo kami, Panginoon, tulungan ninyo kami na maging aware po kami sa aming pagsasalita. Huwag kami magkamali, huwag kami, Panginoon, magkasala. Lalo na po, Panginoon, sa mga pakikipagtransa sa mga tao sa aming paligid. Minsan, yung buhay namin nagiging hindi. Panginoon, minsan, kailangan namin mapasabalian yung oo at lalabas kami ng nakakasinungaling. Panginoon, patawarin po. Tulungan niyo kami maging totoo sa inyong harapan. Hindi lang sa aming pag-iisip, maging sa aming pagsasalita, Panginoon. Tulungan po niyo ang iglesia ng tuloy. Hallelujah. Iba-iba po ang aming nararanasan sa buhay. Nawa po yung salita po ninyo ito, Panginoon. Maging akop sa aming sitwasyon. Maging ito po isang malaking lesson sa amin. Maging malaking paalaala sa amin. Tulungan ninyo kami
maging tapat at totoo na kung papaano ka naging totoo sa amin. Maraming salamat, Lord. Pinilig ko po sa pamamagitan ng iyong pangyari na pinagmula sa itong Espiritu. Iulit po niyo sa puso namin, sa isip namin at ng mga salita. Lagi namin matandaan ang iyong mga paalala at payo sa amin. Sapagkat dito kami, Panginoon, lubos na pinagpapala sa pamamagitan ng aming pong mataimpilan ang sinod sa itong mga salita. Nagpalapin mo ang salita sa tangahan ito. Mas pasagpunan ang bago sa amin pagpanayan sa Diyos Jesus Christ. Amen. Amen.